Quadruplets ang dinadala mo. Kahit kaunting stress lang, pwede kang makunan. Pumunta ka agad sa ospital para sa pregnancy care. Naintindihan ko po, Dos. Pupunta na po ako. Siya ba si Rongyan? Kerida ka ng asawa ko. At naglakas loob ka pang buhayin ang anak niya. Anong nangyayari? Nabuntis ni Manny kay Huang si Rongyan. Kala mo ang bait-bait, pero mukhang malinis pero marumi pala. Anong wala? Gabi yun, nag-overtime ako. Nakita ko mismo. Pumasok siya sa office ni Manager Huang. Wala akong relasyon kay Manager Huang. Wala talaga. Manager Huang. Pasok. Kakarating lang ng approval mo para sa 2 months salary advance. Opo. Kulang pa kasi ang pambayad sa chemotherapy ng nanay ko ngayong buwan. Mahal gamutan ni nanay, liit pa sahod mo. Gusto mo bang ma-regular para mas lumaki ang kita? Opo, gusto ko. Depende yan sa magiging performance mo. Wag. Halika rito. Huwag ka nang magpanggap. Gusto mo bang tanggalin kita? Rongyan, tumigil ka diyan. Huwag kitang mahuhuli. Tigil, sabi. Akala mo ba hindi kita kayang sisantehin? Ikaw yung nag-drug sa akin. Ikaw ang nagpadala dito para harangin ako. Si Boss Lee. Sorry, Boss Lee. Nagkamali ako ng elevator. Huwag ka nang magkunwari. Pero, sa pagkakataong ito, ang pinili nila kakaiba. Boss Lee, ako. Nandito ako para magtrabaho. Hindi para gawin yan. Mukhang may gusto ka pang higit pa. Ayoko ng pilitan. Tulungan mo ko. Sabihin mo lang ang gusto mo, ibibigay ko. Kapag pumayag ako, ligtas ba ang trabaho ko? May pambayad na si Mama sa chemotherapy. Boss Lee. Mauuna na ako. Para lang sa trabaho, ibibigay mo agad ang sarili mo.
Ang first time ko sa babaeng ganito lang pala mapupunta. Boss Lee, masamang balita. Sila Otina. Papunta na sila Otina dito. Ano na naman ba ngayon? Sa pagkakataong ito, dahil sa Li Jingchuan, saan ka nagtago kagabi? Sabi ng master, surwin ka kagabi. Nilagyan ko ng aphrodisiac ang alak mo, pero hinayaan mo lang ang babae. Na mag-isa buong gabi. Tumakas ka, 17 henerasyon na tayong nag-isang tagapagmana. Lagpas 30 ka na, hindi ka pa nag-aasawa. Gusto mo bang mawala ang angkan ng mga Li? Kagabi. Sorry, Boss Lee. Nagkamali ako ng elevator. Ibig sabihin, minaliit ko siya. Nawalan ka na ba ng dila? Ipaliwanag mo sa kinto. Alamin mo kung saang department si Rongyan. Rongyan. Parang may intern sa advertising department. Ang pangalan niya Rongyan. Una tayo sa advertising department. Nawala ko man ang unang pagkakataon, mataas naman ang sahod sa Lee Group. Kapag na-regular na ako, makakapag-focus na si Mama sa chemotherapy. Kaya mo yan, Rongyan. Laban lang. Buti naman at nandito ka na. Bilisan mo, yung company laptop at mga files, i-turn over mo na sa admin. Turnover. Hindi mo ba nabasa ang email ko sa'yo? Intern, regularization, ikaw at si Wang Qiang. Umasa si Wang Qiang sa evaluation. Ikaw, tanggal ka na. Hindi ba pumayag na si Boss Lee na irregular ako? Bakit biglang? Tinanggal si Rongyan. Yung proposal ni Rongyan. Hindi ba siya ang best of the month? Ang laki ng lamang ng performance niya kay Wang Qiang ay. Pinaginitan yata siya. Babae kasi. Sa stress management ba naman, sa logic, babaw talaga kayo kumpara sa aming mga lalaki. At isa pa, 2 taon ko siyang sinanay, tapos mag-asawa at mga anak lang. Hindi ba pabigat lang yun sa kumpanya? Manager Huang, hindi pa tapos ang probationary period ko. May hinahandle pa akong project at satisfied naman ang client. Pwede po bang isa pang chance, kahit itong project na lang? Nakasalalay ang sahod ko sa gamutan ni Mama. Isa pang chance? At bakit kita bibigyan? Wala kang packer, wala kang koneksyon, at ayaw mong gamitin. Ang advantage mo bilang babae. Anong karapatan mo? Ako ang masusunod sa advertising debt. Kung gusto mong manatili, magmakaawa ka kay Boss Lee. Tulad ni Boss Lee, bakit niya papansinin? Ang isang hamak na intern. At saka, wala namang paan si Rongyan para makilala siya. Nga. Yemi. Tulungan nyo si Rongyan na mag-ayos. Ihatid nyo na yan palabas. Sage, Manager Huang. Yan ang napapala ng hindi sumusunod sa akin. Tingnan natin kung sinong makakatulong sa'yo ngayon. 10 taon kay Boss Lee, ngayon ko lang siya nakita personal. Magpaparegular ng isang hamak na intern. Mukhang mag-iiba na ang ihip ng hangin dito sa Lee Group of Companies. Oo. Kahit tinanggal ka na ng kumpanya, may natanggap ka pang bonus. Mula sa project mo noong 1 buwan. Ayon sa patakaran, dapat itong ibigay. Itong pambayad sa chemotherapy ng nanay mo ngayong buwan. Ito ba ang hinihintay mo? Aba, swerte. May dinner kami mamaya, kaya na sayo na. Gagastusin natin ang perang to para ilibre ang mga katrabaho mo. Matagal-tagal na rin tayong magkakasama. Salamat sa libre, Rongyan. Napakabait talaga ng ating manager, Huang sa atin. Di ba? Ama? Salamat, Manager Huang. Manager Huang, tumawag ang ospital kahapon, sabi kapag hindi ko pa nabayaran. Ang chemotherapy, i-discharge na nila si Mama. Nakikiusap ako sa'yo. Pwede bang ibalik mo na sa akin ang perang? Panlunas ni Mama. Sa totoo lang, itigil nyo na yung pagpapagamot sa mama mo. Wala na rin namang pag-asang gumaling yan, nagsasayang ka lang ng pera. Ay, pero kung gusto mo talagang kunin ang pera para sa pagpapagamot, hindi naman impossible. Tahol, tumahol ka, kung magaling kang tumahol. Pag-isipan ko. Kung di pa mababayaran ang chemotherapy, babawiin na namin. Ang kama ng nanay mo. Mama, basta magkakapera ako pampagamot mo, okay lang mapahiya ako. Ayaw mong tumahol?
Di alis na ko. Ako si. Wrong yan. Boss Lee. Si Director Huang Jianren ng Advertising Department, nadidiskrimina ang mga babaeng empleyado. Inabuso ang posisyon at tumanggap ng suhol mula sa empleyado. Simula ngayon, ibababa sa manager at babawasan ng kalahating taon ang sahod. Boss Lee. Special Assistant Song, inosente ako. Sigish, lumayas ka na. Para lang manatili sa Group, paulit-ulit niyang binitawan ang prinsipyo niya. Ano bang napakalaking plano ng babaeng to? Salamat, Special Assistant Song. Trabaho ko lang yon. Ikaw kasi, sa loob ng mahigit 30 taon ni Boss Lee, ikaw ang unang babaeng pinag-uulan niya ng ganitong atensyon. Siyempre, marunong akong makisama sa sitwasyon. Kung masama ang pakiramdam, umuwi ka na at magpahinga. Special Assistant Song. Paalisin mo na siya. Sabi ko na nga ba, paano niya ako matutulungan ng totoo? Miss Wrong. May 2 araw kang paid leave. Pagkatapos, samahan mo siyang i-process ang kanyang regularization papers. Sage. Yung pampalubag loob ko sa nangyari kagabi, pinadala ko na. Naipadala na po ayon sa bilin ninyo. $2 million? Bakit niya ako bibigyan ng $2 million? Yan, kanina pumunta ang nurse, sabi. Na-process na raw ang bayad sa chemotherapy ngayong buwan. Yang director mo, kinuha sa advance ng sweldo mo. Auto-debit? Yan, anong nangyayari sa'yo? Wala yun, ma. In advance lang ng kumpanya ang sweldo ko. Magpagaling ka lang. Pagkatapos ng trabaho ko mamayang gabi, pupuntahan kita. Hindi pwede. Hindi ko tatanggapin ang pera ni Boss Lee. Kailangan ko pang humanap ng iba. Ibalik mo sa kanya itong 28,000. Ano na namang problema to? Boss Lee, tumatawag po si Madam. Hello, ma. Kausap ko lang yung manghuhula. Darating daw ang mga apo ko na may dalang suwerte. Assistant Song. Paki-schedule sa neurologist. Ipatingin natin si Mama. Nahihibang na naman sa kaiisip sa apo. Ika ang may sayad. Kayong mag-ina niya, may sayad kayong lahat. Boss Lee, kumpleto na ang order. Ako na ang unang inom para sa iyo. Sa proyektong ito sa South City, umaasa talaga kami sa tulong mo. Wrong yan, bilisan mo. Nainip na yung mga customer sa kabilang table. Sandali lang. Papunta na. Mukhang lasing na yung mga customer sa loob. Siya yun? Anong ginagawa niya sa ganitong klaseng lugar? Ang tagal mo namang mag-serve ng alak, napakabagal mo. Sorry po sa lahat, mga sir. Pasensya na sa paghihintay. Hoy, teka, huwag ka munang umalis. Dahil pinaghintay mo kami. Uminom ka ng isang shot bilang pakikisama sa amin. Pampalubag loob mo na rin. Kuya daw, pasensya na sa bagal ng serbisyo. Hindi siya marunong uminom. Ako na lang ang inom para sa kanya. Sige na. Ate na. Okay ka lang ba? Okay na ako. Gusto ko babae, maganda. Mukha kang baboy, lumayas ka sa paningin ko. Inumin mo to. Hindi ako marunong uminom. Di mas lalong dapat matuto. Payo ko sa'yo, ha? Naubos na ang pasensya ni brother daw. Pag nainis mo yan, mag-ingat kayo, baka hindi na kayo makagalaw dito sa lugar na to. Huwag nang maarte, beauty.
Shot tayo, tagay pangkasal. Tagay pangkasal? Ang bagal-bagal mo. Gusto mo ako pa magsubo sa'yo? Hindi ako. Hindi ako marunong uminom. Nga, huwag kang umiwas. Nagtatrabaho ka rito. Di ba para makipag-inuman? Hindi ako marunong uminom. Tagay pangkasal with me. Agay. 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 Sinong lintek na walang mata yan, nangangahas sa teritoryo? Boss Lee, Boss Lee, anong ginagawa niyo rito? sorry, Boss Lee. Lasing lang ako. Hindi kita nakilala. Boss Lee, dito kayo maupo. Di ba ikaw yung nagpapainom sa kanya kanina? Hindi siya marunong. Ako na lang. Patawad, Boss Lee. Hindi ko alam na babae niyo pala siya. Kaninong kamay mo siya hinawakan? Boss Lee, palampasin niyo na po ito. Hindi ko na ulitin. Lumayas kayo. Ara na. Bakit mo ba ginagawa to, magpaalila sa ganitong klase ng lugar? Kailangan ko ng pera. Binigyan na kita ng 2 milyon, tapos gusto mo pa ng mas malaki. Boss Lee, dumilim na sa labas. Hindi pa talaga natin papansinin. Si Miss Wrong yan? Akala ko ba na misunderstood lang natin siya noong gabing yon? Pero pera-pera lang pala siya, gagawin lahat para sa pera. Bigla na lang gustong itigil ng mama mo ang treatment niya. At hindi namin alam kung bakit. Pumunta ka na agad sa ospital para makita siya. Boss Lee, alis na ba tayo ngayon? Tara. Tigil. Boss Lee, si Miss Wrong yan. Hayaan mo siyang tumakbo. Anong kinalaman ko sa kanya? Ihatid mo siya. Sige. Ma, Yan, uwian na. Halika, tulungan mo si mama na mag-ayos. Tapos uwi na tayo. Magluluto si mama ng merienda para sa'yo sa bahay. Ma, bakit mo sinabing ititigil mo na ang treatment? Dahil ba ito sa pera? Huwag kang mag-alala tungkol sa pera. Naregular na ako. Malaki ang sweldo ko. Kaya sa susunod na chemotherapy, hindi mo kailangang malala. Yan. Wala nang lunas ang sakit ni mama. Si Tito Lee sa kabilang kama, pumanaw na kaninang umaga. Naubos lahat ng pera ng mga anak niya sa loob ng 2 taon na pagpapagamot. Pero sa huli, wala rin. Yan. Alam ni mama na napakabuti mong anak. Hindi ka na pwedeng pabigatan. Ma, please, sige na. Subukan pa natin, please. Nakikiusap ako sa'yo. Di ko alam na nagtatrabaho pala sa'yo si Wrong yan. Ang hirap ng buhay niya. Yung tatay niya, walang pakialam sa kanila. Yung pang-chemotherapy ng nanay niya, galing lahat sa ilang part-time jobs niya. Kaya naman pala, gagawin niya ang lahat para lang di mawalan ng trabaho. Kaya pala gahaman siya sa pera. Boss Lee. Sakay na. Ihahatid kita pa uwi. Classmate ko si Dinley. Binilinan ko siya ng husto.
Para sa mama mo, gagamitin nila ang pinakamagaling na treatment. Isa pa. Lalo na yung gastusin sa susunod na mga treatment ng mama mo. Sasagutin lahat yan ng Lee Group of Companies. Salamat, Boss Lee. Pero, Relax ka lang. Hindi lang ito para sa'yo, exclusive benefit mo. Sabi ng master, isang pasok, tiyak natatama yon kagabi. Ibig sabihin, buntis nga siya sa anak ko. Diyos ko, si Boss Lee na kilalang walang hilig sa babae. Hinahayaan niyang may sumandal sa balikat niya? Assistant Song, Nandito po ako. hinaan mo boses mo. Saich po, Mag-schedule ka ng medical exam para sa lahat ng empleyado. di ba kaka-annual physical exam lang natin? Sige, ako na agad ang bahala. Ma, Yan, bakit napadaan ka ngayong umaga? sabi ni Boss Lee kahapon, half day lahat ngayong araw. May pa-medical exam siya, kaya sinamantala kong bisitahin ka. Yung Boss Lee na naghatid sa'yo kahapon. Siya ang malaking presidente ng kumpanya. Pero kahapon, bakit siya mismo ang nag-abala na ihatid ka? Yan, wala naman kayong ibang relasyon, di ba? Yan, kahit para kay mama. Deserve mo ang pinakamaganda sa mundo, pero sa pamilyang tulad nila, ang kasal, madalas hindi nila kontrolado. Natatakot si mama. Alam ko, Mama. Magkaibang mundo kami. Si siya, pinakamayaman sa Jing City. Natural lang na hindi niya ako papansinin. Buti naman. Itong siopaw, galing sa Guanting Road, Tuno. Paborito mo to. Anong nangyayari sa'yo? Wala naman, nasusuka lang ako lately. Na-miss mo na ba ang dalaw mo this month? Buntis ka, quadruplex. Gusto mo bang ituloy ito? Kailangan ng regular check-up. Risky ang multiple pregnancy. Balik kayo ng asawa mo para pag-usapan to. Diyos ko, buntis ako sa anak ng boss ko. Kapag nalaman niya to, magagalit siya sigurado. Mga baby, hindi sa ayaw kayo ni Mama. Natatakot lang si Mama na paglabas nyo, maghihirap lang tayo. Pretty ete, kain ka nito. Mahal yang candy na yan. Kapag kinain mo yan, mawawala lungkot mo. Anak, Baby, simula pagkabata hindi ka nabibigyan ni mama. Nangalang katapusang kandi tulad ng ibang bata. Galit ka ba kay mama? hindi po. Kasi mahal ako ni Mama. Masaya ako araw-araw. Thank you, Mama, dahil pinanganak mo ko. Anak ko, Mga baby, gusto niyo rin bang makita ang mundo? Kahit ayaw ni Boss Lee, kaya ko tong palakihin mag-isa. Hello, gusto ko sanang magpa-schedule ng prenatal check-up. Buntis siya. Lao Huang, sino ba yan? Isang hamak na intern lang yan. Rong yan, natapos mo na bang tingnan? Tulog ka na ba? Magsuot ka ng maikling palda mo bukas, ha? Tapos suotin mo ulit yung black stockings. Mas maganda yun. Maikling palda, black stockings, halatang nang aakit na may asawa. Querida.
Mrs. Hoy, anong, wag, bakit mo tinitignan ang phone ko? Ang lakas ng loob mong tanungin yan. Ako ang dapat magtanong sa'yo. Ano nang gagawin mo? Siya ang unang nanulak sa akin. Ako. Sabi ko na nga ba. Nangahas kang sirain ang pamilya ko. Sige, kakalmutin ko yung mukha mo. Hoy, hindi, Mrs. Halika dito. Aray. Bigyan mo naman ako ng konting respeto. Siya na si Rongyan, di ba? Ikaw, mukhang malinis pero marumi. Mrs. Manahimik ka. Papatapusin ko muna to, saka tayo mag-aayos ng problema natin. Wala po talagang namamagitan sa amin ni Manager Huang. Wala. Ano yang chat nyo? 12:00 ng hating gabi, tinatanong kung nandyan ba asawa ko. Anong gusto mo? Tatanungin ko lang po sana kung pwedeng mag-advance. Hindi mo na kailangan itanong yan. Gutom yan sa lalaki. Bakit mo tinatakpan ang mukha mo? Ngayon, nahihiya ka na. Picturean nyo na to at i-post nyo sa internet. Yang mga galing probinsya na walang-wala. Gusto lang umangat gamit ang maruming paraan. Marami na akong nakitang ganyan. Wala po akong nilalandi si Manager Huang. Siya mismo. Isisisi mo pa sa lalaki, ha? Kung hindi ka nakikipaglandian, mapapansin ka ba niyan? Nga, may ganting ba diyan? Puputulan ko to ng buhok. Tignan ko lang kung makapang-akit ka pa ng lalaki pagkatapos nito. Wag. Totoo bang may buntis ka? May pinakuha akong medical report niya. 3 linggong buntis. Sakto sa araw na nagpakonsulta ka sa manghuhula. Aba, buti naman. Ikaw talagang bata ka, may tinatago kang malaking balita sa akin, ano? Salamat sa gabay ng mga ninuno ng Lee family. Sa wakas, ang 30 anyos na naming binata. Nagkaasawa't anak na rin. May picture ba ang manugang ko? Pakita mo nga sa akin kung anong itsura. Meron ako. Boss Lee, masamang balita. Inaapi si Miss Rongyan. Mukhang gusto ng mamatay ng mga yan. Hamunin ang manugang, bilisan. At iwi siya rito ng ligtas at walang galos. Pinutol ko lahat ng buhok niya. Tingnan natin ngayon kung maaakit pa niya ang mga lalaki. Hoy, dumudugo siya. Anak ko. Anak ko. Tingin ko, dalhin na muna natin siya sa ospital. Paano kung may mangyaring masama? Anong ospital? Anak sa labas yang dinadala niya, mas mabuti pang malaglag. Wag, paano kung ang dinadalang bata ni Rongyan ay anak ni Boss Lee? Patay ako nito. Miss, hindi ko anak yan. Wag na nating palakihin ang gulo. Sinabi mong hindi sa'yo, paniniwalaan na kita. Nakikita kong naawa ka sa kanya. Pinagtatanggol mo siya, di ba? Miss, makinig ka muna sa akin. Ang nangyari noong araw na yon ay talagang. Mga baby, gagawin ni mommy ang lahat. Mamatay man ako para iligtas kayo. Huwag mo akong takutin dyan kay Boss Lee. Alam kong lalaki ang gusto mo. Hindi mo lang matiis na. May nangyayari sa bebe niyang yan, no? Hoy. Saan ka pupunta? Habang nandito ako, hinding-hindi ka makakapunta ng ospital. Huwag kang aalis. Hindi kita papayagan. Boss Lee, pwede bang? Pwede mo bang iligtas ang mga baby natin? Halika, hawakan niyo siya. Sipain ko pa yang tiyan niya. Sig. Nakikiusap ako. Bitawan niyo ako. Tumigil kayong lahat.
Sino ba kayo? Ang asawa ko ay manager sa advertising department. Wala kayong karapatang magsalita. Magandang araw po, Boss Lee. Boss Lee, Siya si Boss Lee, Lao Huang. sinasabi ko na sa'yo, hindi sa akin ang batang yan. Mga anak, ang daddy niya na parito na para iligtas tayo. Tapos na tayo. Tapos na talaga tayo. Ano bang hinihintay nyo? Kapag nakita ko silang muli sa Jin City, kayong lahat ang mananagot sa akin. Naiintindihan po. Patawad, Boss Lee. Lumayas ka. Bitawan mo ako. Bitawan niyo ako. Rong yan, kapit lang. Alisin lahat ng posisyon ni Huang Jianren. Sa Lee Group, putulin ang mga kamay nila. Itapon sa labas. Huwag. Maawa po kayo. Maawa kayo. Hindi nyo pwedeng gawin ito. Rong yan, huwag kang makatulog. Naririnig mo ba ako? Don't worry. Gagawin ko ang lahat para maligtas si Ernest Rongyan. Pati ang mga sanggol sa kanyang sinapupunan. Sorry, Boss Lee. We did our best. Mahina na siya, tapos tinamaan pa ang tiyan. Yung quadruplets. Wala ni isa sa kanila ang nakaligtas. Wag. Anong nangyari? Binangungot ka ba? Boss Lee. Don't worry, ligtas ang mga bata. Ang sabi ng doktor, natulak ka lang kaya. Nagkaroon ng kaunting pagdurugo. Nalaman pa rin pala ni Boss Lee ang tungkol sa mga bata. Siguro. Galit na galit siya. Buntis ka sa anak ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ako. Sorry, Boss Lee. Alam kong hindi ako karapat-dapat na ipagbuntis ang anak mo. Don't worry, ako na lang magpapalaki sa mga bata mag-isa. Nakikiusap ako sa'yo, huwag mo silang ipa-abort. At saka, pwede bang huwag mo naman akong tanggalin sa trabaho dahil lang sa galit mo? May pamilya akong binubuhay. Kailangan ko ang trabahong to. At saka, alam mo namang bawal tanggalin ang isang buntis, di ba? Labag yan sa batas. Ano bang klaseng tao ang tingin mo sa akin? Hindi kita tatanggalin sa trabaho. Pero, hindi maaaring magkaroon ng illegitimate child sa pamilya Lee. Hindi pwede ang illegitimate child. Boss, talaga bang gusto mo pa rin ipalaglag ang anak ko? Nakikiusap ako, Boss Lee. Walang kasalanan ang 4 na baby. Nakikiusap ako sa'yo, huwag mo silang ipalaglag. Ano bang pinagsasabi ng malikot mong utak? Sino bang may sabing ipapalaglag ko sila? Pero di ba sabi mo kanina sa pamilya Lee, bawal ang illegitimate na anak? Kaya nga ang ibig kong sabihin, magpakasal tayo. Ang ilaban ng mga bata, papasok sila sa pamilya Lee nang walang bahid ng kahiyan. Kasal. Sa'yo. Sa katayuan ng pamilya nila, tayong mga simpleng tao lang. Nakakahiyang umasa. Natatakot si Mama. Nang makita ko ang resulta ng check-up mo, nagdesisyon na ako. Mag-aasawa tayo sa kontrata. Kapag ligtas ng naisilang ang mga bata, bibigyan kita ng 100 milyon. Lahat ng gastos mula pag-anak hanggang paglaki nila, sasagutin ng pamilya Lee. Nakipag-ugnayan na ako sa mga eksperto. Sa Miyerkules ang consultation. Totoo. So, pumipirma ka. May sertipiko, lehitimo na ang mga bata. Pwedeng pumasok sa rehistro. Lalaki rin sila sa piling ng pamilya Lee. Si Mama, makakatanggap na rin ng mas magandang treatment. Para kay Mama at sa mga bata. Anong ginagawa mo? Di ba tayo pupunta sa City Hall para magpakasal? Sabi ng doktor kailangan mong magpahinga ng 2 araw. Sa makalawa tayo kukuha ng lisensya. Huwag kang magmadali. Nakakahiya. Bakit ako nagkaganito ka-agresibo?
Nagugutom ka ba ngayon? Medyo. Pasok. Ang Ang dami naman nito. Sabi ng doktor, matagal kang malnourished. Kailangan mong dahan-dahang mapalakas. Lahat ng to ay swak sa buntis. Anong gusto mong kainin? Susubuan kita. ang daming tao, paano ako kakain? Nga. Ngayon pwede ka nang kumain. Wow, hindi ko inakalang napaka-thoughtful ni Boss Lee. Salamat. May asikasuhin pa ako sa kumpanya. Kain ka na muna. Babalikan kita pagkatapos. CJ. Na pala, Boss Lee, pwedeng bisitahin ko muna si Mama? Pagkatapos mong kumain, pwede. CJ. Ang amo mo naman parang isang maamong kuneho. Yan. Excuse me, pwedeng huwag. Kayong magsigarilyo sa loob ng kwarto. Bagong chemotherapy lang si Mama. Sobrang hina pa ng katawan niya. Manong, Wala akong diferensya sa pandinig. Bakit? Pag-aari nyo ba ang ospital na to? Nahirita na nga akot na ospital, bad trip pa. Anong masama kung manigarilyo? Ayaw nyo ng usok. Lumipat kayo sa yay room. Mas sariwa ang hangin doon. Sinasabi ko sa'yo, mula pa lang sa hisuan yung mga dayo. Kung may sakit, dumadayo sa malalaking syudad, inuubos ang medical resources naming mga lokal. Walang koneksyon, alang pera. Magtago na lang kayo at manahimik. Gusto nyo bang mas lumala ang sitwasyon? Manong, Halika na, ma. Gusto ko lang lumabas para makalanghap ng sariwang hangin. Samahan mo ako. hindi ba binigyan ka namin ng private room? Bakit ayaw mo doon? Baka naman. Yan, makinig ka. Pumayag na si Boss Lee para sa'yo. Sasagutin niya ang hospital bills natin. Ayokong masyado kang magkautang na loob sa kanya. Baka sa huli, hindi mo na kayang tumingin ng diretso sa kanya. Tara na. Ma, Hoy, Eti, bulag ka ba? anong klaseng tao kayo? May leukemia ang nanay ko. Kapag nagdugo siya, hindi titigil yan. Sinadya niyo siya patilin, di ba? Sinong nanadya? Ikaw ba? Dinadyakan mo siya? Halatang mahina lang ang buto ng nanay mo. Hindi makatayo ng maayos. Bakit mo sinisisi sa iba? Kaya nga eh. Hiniling ko lang na huwag kayong manigarilyo sa kwarto. Wala naman kaming ginawang masama sa inyo. Bakit niyo ginagawa to? Aba, sinabi ko na ring masama ang timpla ko. Sinong may sabing tumapat tayo sa init ng ulo ko? Magsasabi ako sa'yo. Ang tatay ko ang direktor ng ospital na to. Sa tingin mo, nagbibiro ako. Isang salita ko lang, mapapaalis niya kayong lahat dito. Mga hampas lupa, subukan nyo kung trip nyo. Sech, subukan natin. Gusto kong makita kung sinong klaseng direktor ang may ganyang kapangyarihan. At sino naman kayo? Siya ang pinakamalaking shareholder ng ospital na to. Ang presidente ng Lee Group of Companies. Boss Lee, Personal kong sinabihan ang diyan ng ospital na ang kwartong ito ay para lamang kay Tita Chen. Sinong direktor ang naglakas loob na maglagay sa inyong dalawa dito? Boss Lee, patawad po. Ako dapat, hindi ko dapat. Ibinunton ang galit ko sa ibang tao. Pagbigyan niyo na po ako. Alam mo na ang dapat mong gawin ko. Hindi ko na kailangan pang sabihin. naiintindihan ko. Kayong dalawa, ausapin nyo ang tatay nyo. Papatayin ako ng tatay ko sa ginawa ko. Bakit ka bumalik? Di ba sabi mo may emergency sa company?
U-turn tayo. Ha? Pero, boss, hinihintay na po kayo sa company. Miss Wrong yan. Baka naman napindot lang yun nang di sinasadya. Nga. Ma, anong nangyayari? Masakit ba ang sugat mo? Masaya si Mama. Nakita ni Mama na may nagmamahal sa'yo ng totoo. Darating din ang araw na mawawala na ako. Ma, huwag kang ganyan magsalita. Tita, huwag po kayong mag-alala. Bibigyan ko ng karangalan si Ongyan. O protektahan ko ang anak nyo. At ang magiging anak niya. Kahit sinabi lang niya yun para mapalagay ang loob ni Mama. Nakikita ko naman na seryoso ka talaga sa yanyan namin. Sana tuparin mo ang pangako mo. Pumapayag na ako sa kasal niyong dalawa. Brebe. Kinasal ako sa boss ko. Mukhang nahulog na talaga si Boss Lee. Lubog na, hindi na makabangon sa pag-ibig. Nga pala, Boss Lee. Pwedeng huwag muna nating ipaalam sa iba ang kasal natin. Bakit naman? Natatakot kasi akong makaapekto sa trabaho. Sabi ni Mama, pag mahirap ka, walang papansin sa'yo kahit nasa syudad ka pa. Pag yumaman ka, hahanapin ka ng kamag-anak. Guguluhin lang nila si Mama. CJ. Kung anong gusto mo. Boss Lee, saan mo ba talaga ako dadalhin? Sa bahay ng mga Lee. Gusto ka raw makilala ni Mama. Ano? Kayo na agad. Bakit? Ayaw mo ba siyang makilala? Hindi sa ayaw. Natatakot lang ako. Bakit naman? Ang galing-galing mo tapos galing ka pa sa prominenteng pamilya. Siguradong hindi ako tatanggapin ng mga probinsyana lang ako. Malabong maging ako ang gusto niyang manugang. Nag-o-overthink ka na naman. Ma'am, relax ka lang. Si Madam, hindi kanya mamaliitin. Pagdating natin doon, maintindihan mo rin. So, may mga dapat ba akong tandaan? Ang pakikipagkita sa magulang, hindi iniisip kung paano mo sila mapapao sa'yo. Tingnan mo dapat kung ang pamilya ba nila ay worthy sa standards mo. Ang laki-laki naman nito. Welcome home, senyora. Hiya ko. Pamangkin kong mahal. Ilang taon ka naming hinintay, sa wakas nandito ka na rin. Siya si Mama, siya naman si Tita. Akala ko talaga itong si Juan, matanda na forever. Buti na lang nandyan ka, Yaner. At sinagot mo siya. Halika, maupo ka na. Yan, wala kaming ibang maipagmamalaki kundi pera. Ito, regalo ko sa'yo bilang manugang. Sana tanggapin mo. Ikaw naman. Ako kasi nasa real estate, bahay lang ang kaya kong ibigay. Sana huwag kang magsawa, ha? Ganito ba talaga sa mga mayayaman? Sobra-sobra naman to. Sabi sa akin ni Jingchuan, marami ka raw pinagdaan ng hirap. Huwag kang mag-alala. Ngayong parte ka na ng pamilya Lee. Kaming dalawang nakatatanda. Kaming bahalang mag-alaga sa'yo. Salamat po. Ma, salamat po, tita. Na pala, habang buntis ka, pabago-bago talaga ang mood. Kung may nararamdaman kang hindi maganda, sabihin mo agad sa amin. May kailangan lang akong asikasuhin sa opisina. Pagod ka ba? Nagpahanda ako ng paliguan. Natural hot spring yan galing sa bundok. Sobrang benepisya sa katawan. Mag-relax ka muna, para komportable kang higa pagkatapos. Sige na, Halika na, ihatid ka namin. Tara. mauna na kayo. Ay, Boss Lee. Ma'am, ito na po ang kwarto ng batang si Master. Magkasama kami ni Boss Lee dito. Boss Lee pa rin ang tawag mo. Kasal na kayo ng batang si Master. Wang ma, ano po yung mga yun? Bago kayo dumating, pinaglinis sa amin ni Madam ang buong bahay. Nalinis na lahat. Yan galing sa kwarto ni Master. Mga lumang gamit. Nakalimutan lang alisin. Lumang gamit? Pwede ko bang tingnan? Siyempre naman po.
So, marunong din pala siyang ngumiti. Akala ko simula pagkabata. Palagi na lang siyang seryoso. Sino po to? Yan si Yunying, ang unika hija ng mga yun. Simula pagkabata. Magkasama na silang lumaki ni Master. Ngayon ko lang napansin, bakit parang kahawig mo si Miss Yun? Hindi mapaghiwalay si Miss Yun at si Master mula pagkabata. Kakabalik lang niya galing abroad, dumiretso na agad sa Group of Companies para puntahan si Master. Ma'am, may nasabi po ba akong mali? Hindi mapaghiwalay si Miss Yun at si Master mula pagkabata. Kahawig mo si Miss Yun. Ano bang iniisip mo, Rongyan? Kahit na ikaw ang pangalawang mukha niya. Normal lang yan. Pinakasalan ka lang naman niya talaga. Dahil sa mga baby mo sa sinapupunan. Boss Lee, dati kapag galing kayo sa labas, hindi naman kayo nagmamadaling umuwi. Bakit ngayon? Nagmamadali kayo? Isa kang single, wala kang alam. Ang ating Boss Lee, may minamahal na ngayon. Siyempre sabik na siyang makauwi. Tama ba, Boss Lee? Sorry. Bakit ka sa sahig natutulog? Kasi peke lang naman ang kasal natin eh. Hindi tama na magkasama tayo sa iisang kama. Kamukha mo lang ang mahal niya. Dapat. Bahala ka. Dapat malinaw ang isip ko. Boss Lee, yung mga gamit. Hindi ko pwedeng tanggapin ang mga regalo ni tita. Nilagay ko lahat sa closet, pati yung 2 milyon na binigay mo. Nakaltasan ng 30,000 ng ospital. Sa susunod na sahod, babayaran ko lahat pabalik. Ayaw na ayaw niya talagang may kinalaman sa akin. Sabi mo, Boss Lee. Bahala ka. Dito ka sa taas matulog. Ha? Hindi komportable sa sahig, buntis ka. Magpalit tayo. Huwag na. Utos 2. Anong problema ni Boss Lee? Bakit bigla siyang nagalit? Mga baby yung daddy nyo. Medyo pogi naman, di ba? Sayang lang. May mahal na siyang iba. Di ba siya naman yung babaeng gusto ko? Ang ganda, galing talaga ni Director Yun. Ang kinis na skin nyo, Director Yun. Good morning, Rongyan. Morning, Zawzaw. Anong meron sa kanila? Nang ma-fire si Manager Huang, may bago tayong director sa ADEP. Ayan, busi silang bumobola. Sabi ni Mama Wang, si Miss Yunying. Ang childhood sweetheart ni Boss Lee. Pagka-uwi niya, sa Lee Group agad pumasok. Yuan, hindi ba para sa'yo? Magkamukha sila ni Director Yun. At ni Rongyan. Ngano, gayong nabanggit mo. Sabi nila, childhood sweetheart daw talaga ni Boss Lee si Director Yun. Kaya pala pinagtatanggol ni Boss Lee si Rongyan noon. Yun na nga ba? Pangalawang mukha lang siya. Kaya pala yung itsura ni Rongyan. Imposibleng magustuhan ni Boss Lee. Ngayon, malinaw na ang lahat. Pinapatawag daw tayo ni Director Yun. Tara na. Welcome po, Director. Hello sa inyong lahat, ako si Yunying. Simula ngayon, bahagi na ako. Ang pamilya ng ADEP. Inaasahan ko ang inyong suporta. Tinawag ko kayo ngayon para magpakilala. At may isang bagay din akong sasabihin. Sa ADEP natin, i-optimize ang team structure. Tanggal ang pinakamahina. Ang galan? Based sa past performance nyo, ang nasa bottom 2 ay sina Rongyan at Lin Yuan. Kailangan yung maglaban sa isang proposal competition. Ang kliyente ang magde-decide kung sino ang matatanggal. Ano, eto na lang, sisiguraduhin kung hindi ko siya binubuli. Pero sa ibang tao, wala na akong pakialam. Meeting dismissed. Bumalik ka, pinilit sa Lee Group. Ano ba talaga ang pake mo? Siyempre, dahil ang advertising department ng Lee Group of Companies, ang pinakasikat sa bansa. Huwag mong isiping. Bumalik ako dahil sa Rongyan mo, ha? Pangako, hinding-hindi ko siya bubuliin. Alang-alang sa nanay ko na nagligtas sa buhay ng nanay mo, payagan mo na akong maregular dito. Gawin mo, ako pa rin mananatili. Ako talaga. Dapat manalo ako sa proposal na to. Sige, bye. 6, bye. Bye. Rongyan, hindi ka pa ba uwi? May konti pa akong tatapusin. Mauna ka na. Ingat ka sa daan, ha? Bye.
Hindi rin niya ginalaw yung pinadala mong pagkain nung tanghali. Abala pa ang batang misis. Sabi niya, may napakahalaga daw siyang proposal na ginagawa. Ano ba kasing hinahabol ng batang misis? Kalahati sa kanya, bakit nagpakahira? Boss Lee, saan ka pupunta? Boss Lee. Bakit ka na parito? Ay, Boss Lee, ikaw. Boss Lee, saan mo ako dadalhin? Alas 4 na, hindi ka pa kumakain. Hindi ka gutom, pero silang apat, hindi ba? Pasensya na. Nakalimutan ko. Sige na, kain na. Ang sweet naman ni Boss Lee sa akin. Pero para lang to sa mga baby, no? Bakit hindi ka makakain? May ginawa ba sa'yo si Yunying? Wala. Hindi. Ako to, gusto ko lang magsipag para magawa ng maayos yung proposal. Para piliin ng client ang pitch ko. Mahirap ba yung proposal? Gusto ko lang gawin yung best ko. Send mo sakin, tingnan ko. Tama yung direksyon, pero isa effort. Masyadong pilit. Lahat ng magagandang punto, siniksik mo. Kaya nawala ng focus. Yang audience analysis. Yung mga linyang pursues equality lifestyle. Pwedeng ilagay kahit saang proposal yan. Paano ba dapat isulat? Tingnan mo, ilagay mo muna to rito. Tapos, drag mo ng sabay-sabay. Yan, okay na. Dito. Ako na. Gusto kitang halikan. May 5 segundo ka para tumanggi. 4. 3. Anong problema? Binigyan kita ng oras para tumanggi. Boss Lee. Nandito na ulit siya. Mas mabuti sigurong dumistansya muna tayo. Siya. Nagsiselos ba siya? Proposal yay, tanggal ang pinakamahina gustong gamitin ni Yunying to. Para apihin ang tao ko. Gusto na yatang mamatay. Cindy, tagal nating di nakita. May flight ako mamaya. Simulan na natin. Dito tayo. Cindy, Ako si Lin Wanwan, mula sa advertising department ng Ligo. hayaan ninyong ako ang unang mag-present ng proposal ko. Ito. Yung proposal ko. Ibang klase talaga pag ginalaw ng Boss Lee. Wrong yan, ikaw na ang bahala sa meeting. Director yun, itong. Katay, pati director, wala nang pak sa'yo, wrong yan? Kaya hintayin mo na lang, makipag-partner sa mga ahensya. Para sabay na palawakin ang market. Yun lang ang proposal ko. Wrong yan, wala ka ng kawalang ngayon.
Salamat sa inyong lahat. Gabby, hindi ko inaasahan. Ang galing pala ng proposal ni Wan Yuan. Mukhang tatanggalin na nga si Rongyan. Rongyan, ikaw na. Ito ang proposal ko. Na-present na ni Lin Yuan para sa akin. Anong ibig niyang sabihin? Yuan Yuan? Ninakaw mo proposal niya. Sore loser lang si Rongyan yan, gumagawa ng kwento. Ang kapal ng mukha mo, Rongyan. Nasaan ang ebidensya mo? Patunayan mong sayo to. Kanina, sinabi ni Lin Yuan na nag-design siya ng cartoon easy na pony para sa brand. Nandito sa pony ang pangalan ko. May resibo ka pala ha. Siyempre naman, natuto na ako sa'yo, dibdib ko na ang style mo. Director yun. Okay na sa akin ang proposal ni Rongyan. Nagmamadali ako, mauna na ako. Kung ganoon, Rongyan, mananatili ka sa advertising department. Lin Yuan, ayon sa patakaran. Tanggal ka na. Rongyan, mahirap ka lang na hampas lupa. Anong karapatan mong agawin ang posisyon ko? Sino na umaagaw ng posisyon mo? Laban patas lang tayo dito. At saka, ikaw ang nagnakaw ng proposal ko. Buntis ka na, bakit nagpapakapagod ka pa dito? Hindi kailangan ng kumpanya ng pabigat na buntis. Hindi mo ba naiintindihan? Mabuti, ito mismo ang gusto kong mangyari. Director yun. Kanina kasi, masyado akong na-high blood dito sa meeting room. Walang CCTV dito, di ba? Medyo masakit ang ulo ko. Mauna na ako. Anong ginawa mo sa kanya? Kuya Jingchuan, nasa opisina tayo. Parang hindi ito tama. Boss Lee, okay na ako. Bitawan mo na siya. Baka makita tayo ng mga katrabaho, hindi maganda. At bakit naman? Mas nakikinig kasi si Kuya Jingchuan sa'yo. Assistant Song, Boss Lee. Dalhin mo sa legal department. I blacklist sa buong industriya. Sige. Boss Lee, nagkamali po ako, Boss Lee. Kuya Jingchuan, pasensya na. Hindi ko talaga alam na sasaktan niya si Rongyan. Wala akong kinalaman dito, promise. Kung hindi dahil sa tanggal ang pinakamahina scheme mo, hindi magaganoon si Rongyan. Boss Lee, okay na talaga ako. Huwag kayong mag-away dahil sa akin. Don't worry. Aayusin ko ang lahat para sa'yo. Sumama ka sa akin. Rongyan, ang galing mo talaga ngayon. Ibang-iba ka sa dating duwag na ikaw. Siguro kasi, binigyan niya ako ng lakas ng loob. Siya. May teacher ako ngayon sa public speaking. Uy, tara na. Para i-celebrate ang proposal natin. Ilibre kita ng bonggang dinner. Ay, teka lang. Hindi ba nagda-diet ka ngayon? Bukas na lang yung diet. Tara. Hindi ba yan si Boss Lee at director yun? Grab. Si Boss Lee, dito pa talaga kakain sa restaurant na to? Ito na yung pinakasikat na Instagrammable spot sa Jing City. Hindi kaya nag-gede silang dalawa? Perfect place for a date, ha? Magpapaliwanag daw pero date lang pala? Tingnan pa natin, baka may mas malala pa tayong machika dito. Some super juicy, scandalous tia. Wala na, confirmed na. Nagde-date nga talaga si Boss Lee at director yun. Yan.
Songche, anong ginagawa mo dito? Nagpapart-time ako dito. Pampatagad lang sa tuition. Yan, sino siya? Siya classmate ko nung college. Alam ko ang favorite mo. Wait lang. Kuya Jingchuan. Saan ka nakatingin? You went through all this trouble to call me here. Para lang may masabi para makalabas sa group. Ano bang gusto mong sabihin? Kuya Jingchuan, gusto ko lang sabihin. After all these years, hindi mo ba talaga napapansin na ako ay May asawa na ako. pero wala naman kayong emotional foundation. Alam ko yun. Pinakasalan mo lang siya dahil nabuntis mo, di ba? Wrong yan, narinig mo yun. Sabi ni Boss Lee, hindi lang siya kasal, may anak na rin sila. Narinig ko. Hinaan mo boses mo. Baka mahuli tayo. Kuya Jingchuan, galit ka ba sa akin? Kasi ilang taon akong nasa abroad at hindi ko nagawang manatili sa tabi mo. Kaya ba humanap ka na lang ng pangalawang mukha para lang asarin ako? Nandito na ako ngayon. Sa tabi mo na ako ulit. Hindi na kita iwan. Feeling gera mo naman. Para sa akin, anak ka lang ng kaibigan ng magulang ko. Ni hindi nga tayo magkaibigan. Tigil-tigilan mo yang kuya, kuya na yan, wala ka namang pakinabang. Yan, okay ka lang ba? Bakit papunta dito si Boss Lee? Hala, malalaman ba niyang nakikinig tayo? Baka ipapatumba niya tayo. Wrong yan, bigla kong naisip. Kailangan ko talagang mag-diet ngayon. Maunan ako, ha? Asawa ko siya. Ako na ang bahala sa mga bagay na to. Boss Lee. Mukhang nagalit si Director yun. Habulin mo siya. Bakit ko naman siya hahabulin? Hindi ba siya yung... Songchi, clean up table 6. Okay. Yan, tawagin mo lang ako kung may kailangan ka, ha? Sabihin mo na. Bakit ko hahabulin yon? Hindi ba siya yung childhood sweetheart mo? Saka, bagay kayong dalawa, parehong mayaman. For sure, magpapakasal din kayo soon. Sinong nagsabi sa'yo ng mga yan? Kung magpapakasal kami, di ano ka? Alam ko naman ang lugar ko. Nagkataon lang nakamukha ko siya. At nagkataon lang na nabuntis mo ako. Ay, siguro. Sa tingin mo talaga? Pangalawang mukha lang ba ang tingin mo sakin? Di ba? Kung gusto ko talaga siya at buhay pa naman siya, bakit pa ako maghahanap ng pangalawang mukha? Boss Lee, handa na po ang sasakyan. Boss Lee, hindi po ba ninyo isasabay pauwi ang asawa ninyo? Bakit ko siya isasabay? Magpahanda ka ng isang sasakyan mamaya. Lagyan mo ng malambot na una ng upuan. Maghanap ka ng maaasahang driver, hayaan mo siyang umuwi mag-isa. Tinatamad na akong intindihin siya. Ibig bang sabihin? Nagkamali talaga ako ng akala sa kanya? Ma'am, nakabalik na po kayo. Pinaghanda po kayo ni Boss Lee ng pampalakas na sabaw. Kukunin ko lang po. Yan. Halika nga rito, may itatanong ako sa'yo. Nag-away ba kayo ni Jingchuan? Kanina pag-uwi niya, ang init ng ulo, wala siyang pinalampas na tao. Ma, sa tingin ko, nagalit ko yata siya. Di ba? At pagkatapos, umalis na lang bigla si Boss Lee. Hindi ko akalain, seloso pala ang anak ko. Yan, alam mo, umayag si Jingchuan na ipasok si Yunying sa Lee Group. Dahil dati, iniligtas ang nanay ni Yunying ang buhay ko. Wala talagang kahit anong. Romantikong pagtingin si Jingchuan kay Yunying. Gusto ka ni Jingchuan.
Hindi dahil kamukha mo ang iba, at hindi rin dahil sa tiyan mo. Kasi ikaw mismo, napakabuti mo. Salamat po, Ma, sa pagsasabi sa akin yan. Ano pong dapat kong gawin ngayon? Huwag mong tignan si Jinchuan. Araw-araw nakabusamot na parang yelo, pero sa totoo lang, napakalambot ng tenga niyan. Isang lambing mo lang, okay na yan. Huwag mong tignan si Jinchuan. Araw-araw nakabusamot na parang yelo, pero sa totoo lang, napakalambot ng tenga niyan. Isang lambing mo lang, okay na yan. Boss Lee. Li Jingchuan. Anong itinawag niya sa akin? Bakit? Gusto kitang halikan. Para mag-sorry. May 5 segundo ka para pigilan ako. 5. Boss Lee. Relax ka lang. Magiging gentle ako. Tama nga si Mama-in-law. Si Boss Lee ang dali nga namang lambingin. Pero, tulong. May makakapagligtas ba sa akin dito? Papalapit na siya. Wrong yan. Anong problema? Ikaw ba ang asawa ni Boss Lee? Kahapon, nakita ko lahat sa eksena. Sinabi ni Boss Lee na kasal na siya. At may dinadala pa itong bata. Kaya nung pinagtanggol ka ni Boss Lee noon, Ay, masyado lang kayong nanonood ng drama sa Chino. Sino nang hindi kayang pakasalan ni Boss Lee? Bakit naman niya akong magugustuhan? kaya kong patotohanan para sa kanya. Tagalabas na showbiz ang asawa ni Boss Lee. Rong yan, pwede ba kitang makausap ng sarilinan? Salamat, Direktor Yun, sa pagtulong mo sa akin kanina. Alam kong ayaw niyo muna ni Jing Chuan na isa publiko. Trabaho ko lang na tulungan ka. At ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Salamat hindi mo pinatanggal si Jing Chuan sa akin. Alam kong ikaw ang dahilan kaya nanatili si Manager Yun sa Lee Group. Hindi niya kasalanan ang nangyari kay Lin Yuan. Alam kong ipinasok mo siya sa kumpanya para makabawi. Dahil sa tulong ng nanay niya sa pamilya niyo. Kaya sa hirap at ginhawa, wala tayong karapatang palayasin siya. Ayos lang yun. Walang anuman. Sana magkasundo tayo mula ngayon. May surprise ako sa'yo. Ara, tingnan natin. Salamat, Manager Yun, sa libreng pagkain. Ang tagal ko na rito pero hindi ko pa kayo naimbitahang mag-dinner. Isang shop to na pinuntahan ko kahapon. Sa tingin ko, masarap naman ang pagkain nila. Tikim-tikim lang kayo. May mga inumin pa akong kukunin. Sandali lang, guys. Yan. Wrong yan. Magkakilala kayo ng waiter na yun? Yan. Siya kaya ang tunay na asawa ni Rong yan? Yan. May hindi pa tayo napag-usapan kahapon. Kung pwede lang, pwede ba tayong mag-usap ng mas pribado? Sino ba talaga siya? Nga, sino ba yan? Ano bang gusto mong sabihin? Pwede pa ba tayong bumalik sa dati? Anong pinagsasabi mo? Di mo ba narinig kahapon? Kasal na ako. Alam kong para lang yan sa bata. Kaya ka nagpakasal sa taong di mo naman mahal. Ayaw mo ba talagang isakripisyo ang sarili mo para lang sa bata? Songche, tapos na talaga tayo.
Sana simula ngayon, marunong kang lumugar. Huwag ka na lumapit sa akin. Ang saya-saya natin noon. Ay, hindi ako naniniwalang nakalimutan mo na ako ng tuluyan. Gabby ang relasyon nyo. Ikaw tagalaba, ikaw tagaluto. Ikaw pa trabaho para sa kanya. Nakafocus kasi siya sa exam. Wala nang oras sa iba. Sabi nga niya, sana totohanin niya yan. Mag-extra pa akong deliveries para may pangdagdag sa pagkain niya. Pasado ako sa masters. Gusto ng nanay kong umuwi ako. Nakapasa ka? Ang galing. Maghapon kang nagde-deliver, ang baho-baho mo na. Yung anak ng kaibigan ng nanay ko. Na-accept din sa university na yon. Gusto niyang maging kami nung babae. Anong ibig mong sabihin? Huwag mong sabihin. Nakikipag-break ka na? Tama. Yun na nga yun. Ganyan mo maintindihan. Simula ngayon, graduate student na ako. Ikaw, bachelor's degree ka lang. Sa huli, malamang sa probinsya ka lang. Maghahanap ng trabaho. Lalo lang lalaki ang agwat natin. Kaya mas mabuting maghiwalay na tayo ngayon. Ito ang makabubuti para sa ating dalawa. Makabubuti. Wala nang magdesisyon kang mag-aral para sa exam. Pagkain, damit, pati tuition mo, ako lahat sumagot. Bakit hindi mo sinabi noon na malaki ang agwat natin? Ngayong pumasa ka na at hindi mo na ako kailangan. Sasabihin mo hindi na ako karapat-dapat sa'yo. Eka muna. Hindi naman tayo kasal. Huwag mong sabihin na parang niloko kita, okay? Lahat ng ginastos mo sa akin, babayaran ko. Double ang ibabalik ko sa'yo pag nagkapera ako. Di ba sapat na yon? Bayaran kita. Songche, hindi ko akalain na ganito kang klaseng tao. Anong klaseng tao ako? Kapag nakakita na ang bulag, unang gagawin ay itapon ang kanyang tungkod. Sabi ko na nga, babayaan ko lahat ng ginastos mo sa akin. Ano pa bang gusto mo? Alam kong sobra, kitang nasaktan sa naging desisyon ko noon. Pero dahil sa nangyaring yon, doon ko lang nalaman. Ikaw, Songchi, ang pinakamamahal ko sa buhay na ito. Yan. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, please. Sabi mo kanina, hindi ka naniniwalang makakalimutan kita. Naman, hindi talaga kita makakalimutan. Kasi ikaw yung pinakamalaking kahihiyan sa buhay ko. Yan. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon para bumawi sa'yo, please. Gusto mong bumawi? Sige, yung mga ginastos ko sa'yo noon. Ibalik mo sa akin pati interest. Kabuuan, 28,500. Lagyan mo ng note na voluntary donation. Sage. Sa wakas, mababayaran ko na si Boss Lee ng 2 milyon. Sulit ang paghanap ko kay Songch. Si Kuya Jingchuan, grabe ang emotional standards. Nandito na si Songch. Paniguradong magkakalamat ang relasyon niyong dalawa. Sa early pregnancy, mas okay na pakunti-kunti pero madalas kumain. Pumili ng magaan, dahan-dahang inumin. Kumain ng maraming sariwang prutas at gulay. Sorry po, Boss Lee, pangako po. Hindi na ako gagawa ng kahit anong ingay. Diyos ko po, Nay. Ma'am, nag-aral pa si Boss Lee tungkol sa pagbubuntis para sa inyo. Paano niyo po nagawa yun? Ano na naman yung nakita mo? Wala po. Ang iPhone 17 ko. Promatsalt. Boss Lee, mukhang misunderstanding lang po ito. Si Ma'am ay Papuntahin mo siya dito. Sage po.
Boss Lee, pinatawag mo ako. Pasok ka. Kain muna tayo. CJ, nga pala. Para sa iyo ito. Ito yung 2 milyon na binigay mo sa akin noon. May na-auto-debit na bayad sa ospital sa kalagitnaan. Kakahingi ko lang ng pera kay Songche. Saktong nabuo ko ulit. Nanghingi ka sa EDS mo para ibayad kay Boss Lee? Ma'am, ano bang pumasok sa isip mo? Ayokong magkautang sa iyo. At saka, sobra-sobra na ang naibigay mo sa akin. Mas ginusto mo pang umutang sa kanya kaysa magkautang sa akin. Assistant Song. I move mo ngayon ang 2 meeting ko. Psych po. Hindi ka kakain. Busog na ako sa inis. Sinong nagpagalit sa kanya? Siguradong hindi ako yun. Hoy, Yan, mahal. Chai, mahal. Ba't ka napatawag? Tara sa class reunion. Ang tagal na nating di nagkikita. Class reunion. Hindi naman pupunta si Songche, di ba? Alam na alam kong yan ang itatanong mo. Tinanong ko na ang class president. Sabi ni Songj, hindi ra siya pupunta. Buti naman kung hindi siya pupunta. Kasi tuwing sumusulpot si Songche, laging. Alam ko na kung bakit busog sa inis si Boss Lee. Sige, usap na lang tayo mamaya. Kita-kit sa reunion. Sorry, the number you have dialed is currently unattended. Please try your call later. Hello, Ma'am, bakit kayo tumawag sa akin? hinahanap ko si Boss Lee. Sabihin mong busy ako. Sabi ni Boss Lee, busy daw po siya ngayon. Eh, di kapag hindi na siya busy, pakisabi na lang sa kanya. Napupunta ako sa reunion ngayong gabi. At hindi pupunta si Songche. At isa pa pala, pag uwi ko sa bahay, magsosorry ako ng bonggang-bongga sa kanya. Gusto kitang halikan. Para mag-sorry. Sino bang may gustong mag-sorry siya? Ma'am, kayo lang talaga ang may alam ng teknike diyan. Kanina pa nakabusango si Boss Lee, pero ngayon parang natuwa na. Pwede nyo bang i-share sa akin yung teknike na yan? Next time na magtampo siya, subukan ko rin yan. Ang teknike na to, parang hindi bagay sa'yo. Grabe, hindi ko akalain na yung hotel ng reunion. Pag-aari rin pala ni Boss Lee. Wrong yan. MG, ikaw nga talaga yan. Grabe, ang ganda-ganda mo na ngayon. Hindi nga kita nakilala agad eh. Dahan-dahan lang. Baka naman ikaw. Ay, hinaan mo muna boses mo. Pagkatapos ng reunion, saka ko ikwento sa'yo. Ay. Hindi ba ito yung 2 top students ng klase natin? Si Aochi, tara na. Ano, sobrang unsuccessful nyo na hindi nyo na kayang harapin kami. Tingnan nyo nga tong 2 to, sobrang chap ng so. Ang sisipag mag-aral dati. Akala ko ba ang yayaman nyo pagka-graduate? Ano ba silbi na matalino? Mas swerte pa rin si Sister Fee sa asawa. Balita ko manager daw dito ang asawa mo. Ay, alam mo rin yun. Hala. Alam mo naman na high-end hotel to ng Group of Companies. Malaki siguro ang sweldo ng asawa mo. Sakto lang, mga 1 million plus lang naman. Bigay lang ng asawa ko sa akin to. Wala ka bang mata? Auntie. Bakit mo ginawa yun? Ikaw naman yung nakabangga kay Auntie.
Bakit mo sinadyang buhusan? Tingnan nyo nga, tunay na isang dukha ang mas nakakaintindi sa kapwa dukha. Isa lang siyang mababang klaseng waitress. Kahit trip-trip ko lang siyang pahirapan, anong magagawa niya? Sino ka para ipagtanggol siya? Kahit nahamak na waitress lang siya, wala kang karapatang ipahiya siya ng ganyan. Di pa expel nyo ko sa hotel. O kaya iban nyo na ako, para hindi na ako makapasok ito kailanman. Sabi na nga ni Sister Fee, manager dito ang asawa niya. Hindi ko alam kung ipinagtatanggol mo siya, o mas pinapahamak mo siya sa boss niya. Auntie, samahan ko na po kayo sa malamig na tubig at gamutin ang paso. Sino bang nagsabing umalis na siya? Sa tingin mo kaya kitang ipatanggal na asawa ko? Kumukulong tubig yun ah. Kung hindi mo siya papagamutin, hindi siya makakapagtrabaho sa mga susunod na araw. Di huwag siyang magtrabaho. Magsalita ka pa isa. Sa tingin mo, di kita mapa-expel ng asawa ko? Nasa taas lang siya. Kakatapos lang makipag-meeting kay Boss Lee. Wrong yan. Yung asawa ni Fear ay kilala ang sikat na. Si Boss Lee dito sa city. Tigilan mo na ang pakikipag-away sa kanya. Sa klase ng taong yan. Hindi natin kaya yan. Wala akong pakialam kung sino asawa niya. Sayoji. Sige, samahan mo na si Auntie. Loka-loka ba tong sirong yan? Gabby, pati si Sister Fee inaaway niya. Since nandito si Boss Lee, ipaglalaban ko talaga ang katarungan para kay Auntie. Ang lakas ng loob mong labanan ako. Patay ka, wrong yan. Tatawagan ko na agad ang asawa ko. Para mapatidan ka ng husto. Manager Liu, sagutin mo na kung emergency yan. Hello, nagmi-meeting kami ni Boss Lee. Anong kailangan mo? Hon, may nambubuli sa akin. Nandito lang ako sa hotel mo. Bilisan mo, tulungan mo ko. Sige, asikasuhin mo na yan. Salamat, Boss Lee. Salamat, Assistant Song. Mrs., nandito na ako para ipagtanggol ka. Grabe, sweet pala talaga ni Manager Liu sa asawa niya. Hon, buti naman at dumating ka. Siya yung nang-away sa akin. Noong nag-aaral pa kami, inggit na yan sa ganda ko. Lalo na ngayon, inggit siya, na may mabuti akong asawa. Sino ka ba sa akala mo? Hampas lupa ka lang. Pinakialaman mo ang asawa ko? Wrong yan, kanina ang tapang-tapangan mo, di ba? Subukan mo ulit maging mayabang sa harap ko. Ayoko na sanang patulan kayo. Pero kayo, tong may kasalanan, tapos kayo pa tong walang respeto. Ano, tatawagin mo rin ba ang asawa mo? Buti ngayon, gusto ko talagang malaman. Kung sinong low class na lalaki ang nagtatiyagang pakasalan ang babaeng. Galing sa mahirap na pamilya na tulad mo. Hoy, hubby. Buti naman sinagot mo. Nandito ako sa baba ng hotel nyo. Pinapaaral ng asawa ko, yung asawa mo ngayon. Sali ka na rin. Fear, anong ginagawa mo? Songche, akala ko ba may lakad ka? Hindi ka raw makakapunta. Teka, ikaw ba yung asawa niya? Di ba't iniwan mo siya noon kasi mahirap lang siya? Patay. Pagdating ni Boss Lee, siguradong magkakamali na naman siya sa akin. Bakit ka na naman nandito? Galit na galit siya ngayon. Kailangan mong gamitin lahat ng pagkakataon para magkita kayo. Lalambot din ang puso nun. So sa tingin mo, pupuntahan ko yung reunion? Siyempre naman. Kung hindi ka madalas makikipagkita sa kanya, Kuya Jinchuan, paano ka maiinis sa kanya? Takot ba asawa niya? Isang hampas lupang researcher lang naman. Di bakit pa tayo magsasayang ng salita sa kanila? Panoorin mo kung paano sila papatulan ng asawa mo. Inanong ko na, yung private room sa harap, reunion daw ng mga kaklase. Sisiguraduhin kong magtatanda, kayong dalawa ngayong araw na to. Paano pa ba mapapawi yung inis ng asawa ko? Iba talaga magmahal ang asawa ko. Hoy, ingat! At ikaw, sino ka naman? Tumigil ka nga. Boss Lee, anong ginagawa niyo dito? Boss Lee,
Pinakamayaman sa Jing City. Boss Lai. Sinasaktan mo ang asawa ko. Bakit? Bakit ako nandito sa tingin mo? Asawa ninyo? Yung babae kanina na halos hatawin mo ng bote. Siya ang asawa ni Boss Lee. Ano? Ang napangasawa ni Rongyan ay hindi si Songch, kundi si Boss Lee. Hindi ko alam na asawa ninyo si Rongyan, Boss Lee. Kung alam ko lang, kahit 10 pars ng lakas ng loob, hindi ko siya magagalaw, si Maam. Rongyan. Masyado akong mapagmataas. Pwede bang, sa ngalan ng pagiging magkaklase natin, patawarin mo na kami? Patawarin kayo. Pasensya na. Hindi pa ako ganoon kasanto ngayon para magpatawad. Ikaw yung nang-api sa asawa ko, di ba? Boss Lee, maawa na kayo, spare MY life. Nagkamali ako. Ikaw, babaeng walang modo. Kahit sino na lang inaapi mo, ha? Hindi kayo dapat mang-api ng kahit sino. Porke ba mahirap lang? Inaapi niyo na lang ng ganun-ganun na lang at wala kayong konsensya. Balik kayo mamaya at humingi ng sorry sa atin na waiter, ha? Narinig nyo ba yung sinabi ni Maam? Opo. Opo. Sige, umalis na kayo dito. Yan. Salamat at pinuntahan mo ako para iligtas. Bakit nandito pa rin siya? Pero kaya kong ipaliwanag to. Paulit-ulit kong sinigurado na hindi siya pupunta. Kaya ako pumayag na pumunta sa salo-salo na to. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang siyang sumulpot. Alam kong kahit anong sabihin ko, hindi ka na maniniwala. Ikaw lang talaga ang mahal ko. Tutu. Ang galing mo naman, Maam. Pati si Boss Lee, nagpakatanga na para sa'yo. Song, i-announce mo agad. Tinatanggal ko si Yuning sa lahat ng posisyon niya sa Lee Group of Companies. Ayoko na siyang makita kahit saan. Bakit mo naman siya biglang tatanggalin? Hindi mo ba napapansin na lahat ng ginagawa niya para pag-awayin tayo? Ibig mong sabihin, sinadya niyang papuntahin si Songchi dito. Para pag hinalaan mo ako. Ni hindi ka man lang marunong mang-identify ng plastic. Mga baby. Ang inosente naman ng mommy niyo. Hindi ba sabi nila, mga lalaki raw, bulag sa mga plastic na babae? Paano mo nalaman agad? Sa totoo lang, lahat ng lalaki, alam kung sino ang plastic. Nagkukunwari lang kaming tanga. Song, Andito na, boss. mag-draft ka ng announcement. Sa Lee Family Banquet, 3 araw mula ngayon. Formal kong ipapakilala si Rongyan sa lahat. Simula ngayon, dito sa syudad. Wala nang pwedeng mang-away sa kanya. Sage, boss. Rongyan, apakahayop mo. Kung hindi dahil sa'yo, si Kuya Jingchuan, hinding-hindi niya ako gaganyanin. Sisiguraduhin kong mawawala ka. Pati ang mga batang nasa sinapupunan mo. Lin Yuan, gusto mo bang maghiganti? Naman, syempre, kung hindi dahil sa kanya, hindi ako maghihirap ng ganito, Director yun. Ano ang gagawin natin? Hintayin natin siyang bumaba. Yung mga tao niyo sa baba, humanda na kayo. Rongyan, sa wakas, nasa mga kamay na kita. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mapipilitang gumawa ng desperadong hakbang. Ngayong araw na to, paparusahan talaga kita. Bakit ang tahimik mo na? Nung inaagaw mo sa akin si Kuya Jingchuan, ang galing-galing mo namang sumagot-sagot, di ba? Nagustuhan ka lang ni Boss Lee. Dahil lang sa mga laman ng tiyan mo. Sabihin mo nga sa akin, kapag pinalaglag ko yung mga yan, mamahalin ka pa ba ni Boss Lee?
At pagdating ng panahong yon, si Kuya Jing Chuan, tiyak na babalik at magbabalik loob siya sa akin. Lin Yuan Yuan. Sige lang, gawin mo yan ng buong tapang. Pag ako na ang naging MRS Lee, siguradong ipopromote kita. Bilang director ng Lee Group of Companies. Kanya-kanyang interest lang yan. Patay kung patay. Wrong yan. Pasensya na. Tumigil ka. Ikaw. Kuya Jing Chuan. Wrong yan. Anong ginagawa mo dito? Alam ba ng asawa mo na huwag apihin ang taong walang-wala na? Alam kong desperado na kayo kaya gagawa kayo ng ganitong katarantaduhan. Kaya naman, nag-set up na ako ng plano. Ano? Wrong yan. Ang kapal ng mukha mo. Nagawa mo kaming traidorin. Trader, Ma'am, huwag na kayong makipag-usap sa kanila. Noong kinidnap nyo ako, ang buong usapan, na-record ko, kumpleto ang ebidensya ng kidnapping. Grabe ang ginawa nyo, kaya kayong dalawa, maghintay na lang kayo sa kulungan. Huwag, Jing Chuan kuya. Iniligtas ng nanay ko ang mama mo. Itutulak mo ba talaga ako sa kulungan? Ang kapal ng mukha mong banggitin si tita. Kung makita lang ni tita kung anong klaseng halimaw ka na ngayon. Ano sa tingin mo ang gagawin niya sa'yo? Yun Ying, ikaw ang sumira sa akin. Ikaw ang nag-udyok sa akin. Ginawa mo akong sandata para sirain ang ibang tao. Isa ka ring demonyo, ipapa-abort mo pa ang anak niya. Bakit ang sama-sama mo? Sabihin mo pa yan at puputulin ko ang dila mo. bakit ka tumatawa? Natatawa kasi ako. Yung inosente kong kuneho, naging isang tusong soro na. Di ba dahil yan sa galing magturo ni Boss Lee? Bosley. Ang ganda ng istoryang to ah. Huwag kayong makinig sa masasamang salita, mga baby. Hello, Ma. Ano? Papunta na ako. Anong nangyayari? Sabi ni Mama, nalaman ni Papa ang tungkol sa akin. Nasa ospital siya ngayon. Kailangan ko nang pumunta. Ang daddy mo. Grabe ba ang trato niya sa inyo? Hanggat naaalala ko, laging sinasaktan ni Papa si Mama. Hindi lumalaban si Mama noon. Lagi niyang sinasabi na magtiis na lang. Kaya nag-aalala ako na baka maapi na naman si Mama ngayon. Nagpapalaki ka na ng ulo. Pa, wag mong saktan si Ma. Ma, Nandito na siya niyan at ang asawa niya. Huwag ka nang umimik pa, kundi malalagot ka sa akin. Ma! Akala ko ba hindi ka lumalaban noon? Takot kasi ako noon na kapag lumaban ako, hindi na magpapadala ng tera ang tatay mo. Takot akong mag-isa. At hindi kita mabigyan ng magandang buhay. Ano na nagbago ngayon? Dahil kasal ka na. Alam kong pumunta ang papa mo dito para manghingi ng pera sa'yo. Para sa'yo, kailangan ko ng lumaban. Ayokong hindi ka kayang ipaglaban ng mama mo. At mapahiya ka sa pamilya ng asawa mo. Noong sandaling iyon, doon ko na-realize hindi lumaban si Mama para sa akin. At noong lumaban si Mama, para din iyon sa akin. Alam ko, isa kang mabuting bata na mapagkakatiwalaan. Pero, lahat tayo napapagod. Kahit ang pag-ibig, dumadating sa punto ng pagkakasawa. Ang hiling ko lang. Sana, balang araw, kung hindi mo na siya mahal, huwag mo siyang sigawan o saktan. Ibalik mo lang siya sa akin ng maayos. Ma, huwag po kayong mag-alala.
Pangako, alagaan ko ng mabuti si Yan. Ma'am, masama na naman ang dating ni Madam. Ma, ano na naman pong ginagawa niyo? Kumar, huwag kang mag-alala. Kung sasaktan man ni Lee Jingchuan si Yan, ako ang unang-unang hindi magkapalagpas sa kanya. Pwede ba, huwag na po kayong manggulo? Nanggugulo ba ako? Saan banda? Pumunta ako rito para sabihin sa inyo na ang resulta ng expert consultation na hinanap ni Jingchuan para sa iyo ay lumabas na. Nahanap ang pamilya para sa iyo ng bone marrow donor na mataas ang match. Pwede nang maoperahan ang nanay mo. Totoo ba? Toto, sabi ng doktor, may 80% chance na gagaling siya pagkatapos ng operasyon. Napakagandang balita. Salamat po, Nay. Salamat, Jingchuan. Anak, relax ka lang diyan sa panganganak ha. Babantayan ko yung asawa mo sa labas. Umiyak na siya ngayon sa sobrang intense. Pasado naman sa ngayon. Ma'am, anong ginagawa niyo? Hindi ka ba nagso-social media? Uso ngayon, habang nanganganak ang babae, ang best friend ng asawa na sa labas. Binabantayan ang pamilya ng lalaki, bawal mag-cellphone kahit isa. Congratulations. Quadruplets, safe ang nanay at mga baby. So, Nasa loob. Ayaw niyo bang tingnan muna ang mga baby? Ang asawa ko muna ang importante. Yang mga bata, mamaya na. Jingchuan, nak, hindi mo ba ako matutulungan kahit konti? kailangan ko munang pakainin ang misis ko. Hindi ba't sabik na sabik ka sa apo? Ang usapan, pagkapanganak, ikaw na ang bahala. Ngayon pa lang, napapagod ka na agad. Sabi ka ko nun. Pero ang hindi ko alam, ganito pala kayo kabilis dumami. Biglang 4 agad. Han, gusto ko ng gulay. CJ. Anong tawag mo sa akin kanina? Han. First time mo akong tawagin ng ganyan. Bakit? Isang hon lang mula sa'yo. Ganyan ka nakasaya? Hon. Hon. Anong ginagawa mo, Lee Jingchuan? Huwag na muna tayong gumawa ng panglima.